Okay, welcome po sa at isa lang po ang ating encouragement at layunin sa ating pagtitipon. Hindi lang yun tayo ay magkaroon ng kasiyahan sa kalooban ng ating Diyos na tayo ay tinawag hindi para magkaroon ng kasiyahan lang pansarili, kundi tayo ay magalak sa ginawa ng Panginoon na pagliligtas sa atin. Pero ang patuloy na panawagan at pakiusap ng Panginoon, hindi naman nakikiusap ng Panginoon, no? Patuloy niyang sinasabi na makinig tayo, no? Kung meron tayong pandinig ay makinig. Ganun lang kasimple yung sinasabi ng Panginoon. Dahil marami siyang salita na sinasabi na hirap tayong unawain. Lalo na, hirap tayo na makita yung realidad ng salita ng Panginoon dito sa mundo na ginagalawan natin. Kaya napakahalaga, no? Dahil sinasabi ng Biblia, ang mananampalataya, iba ang klase ng kanilang pamumuhay. Ito, madalas nyo narinig to, no? Live by faith, not by sight. Ano ibig sabihin nun? Yung live by faith, namumuhay ka sa pananampalataya na may Diyos na hindi mo nakikita. Yung live by sight, wala sa kanila yun kasi hindi na makita yung Diyos eh. Pero yung live by faith, naniniwala ka na may Diyos. Bakit? Kasi may salita siya. Ang ating pinanaligan ay yung mga salita na binitiwan ng Panginoon. So inuunawa natin yun dahil kahit hindi siya nakikita, ay gumagawa siya. Gumagawa siya. Halimbawa, bigyan ko yung example, di ba? Si Belen ang nagtanim ng boto, si Gabi ang nagdilig. Anong sabi ng Bible? Ang Diyos na nagpatubo. Nakikita mo ba yun? Oh. Hindi mo nakikita yun. Pero iyan, pinapatubo ng Panginoon yung mga bagay para tayo ay makakain. So lahat ng yan ay salita ng Panginoon na dapat natin unawain. No? Bagko sinasabi rin sa favorite kong verse sa 1 Corinthians chapter 2. Ito sinasabi ng Biblia. Doon, kaya nga lagi kong binubuhay sa inyo to na maunawaan nyo na kayo ay meron na, sa inyo pananampalataya, kayo ay tumanggap na ng Espiritu ng Diyos. Dahil sinasabi ng Biblia, sabi rito ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, gayunman ay nangagsalita kami ng karunungan sa mga may gulang. Bagamat hindi ang karunungan ng sanlibutan ito o ng mga may kapangyarihan sa sanlibutan ito, na ang mga ito'y nauuwi sa wala. Yung karunungan ng sanlibutan nauuwi daw sa wala. Kundi sinalita namin ang karunungan ng Diyos sa hiwaga. Yaong karunungan na itinalaga ng Diyos bago pa nilalang ang sanlibutan sa ikaluwalhati natin, na hindi napagkilala o hindi naunawaan ng sino mang pinuno ng sanlibutan ito, sapagkat kung nakilala sana nila, ay hindi sana nila ipinako sa krus ang Panginoon ng kaluwalhatian. Ayan, sinasabi ko sa inyo kanina. Yung makilala lang si Jesucristo ay kaligtasan na at buhay na walang hanggan. Kung hindi mo makilala, papatayin mo talaga siya dahil ang tingin mo ay nagpapanggap lang siya na Diyos. Datapwat gaya ng nasusulat, ang mga bagay na hindi nakikita ng mata at ni naririnig ng tenga, ni hindi pumasok sa puso ng tao, anumang mga bagay na inihanda ng Diyos sa kanila na nagsisiibig sa Kanya. Nakita niyo? May surprise ang Diyos sa lahat ng mananampalataya. Na yung surprise ng Diyos daw na yun ay hindi pa daw sumagi sa isip o sa puso o hindi nakita ng tao yung mga bagay na inihahanda ng Diyos sa mga nagsisiibig sa Kanya. Ngunit, ito ang pasubali.
Ngunit ang mga ito ay ipinahayag na sa atin ng Diyos. Ay na. Sa pamamagitan ng Espiritu. Sapagkat nasisiyasat ng Espiritu ang lahat ng mga bagay, oo, ang malalim na mga bagay ng Diyos. So diyan pala, malalim na kaagad ang doktrina dyan. Ang Diyos ay Espiritu, pero yung Espiritu ng Diyos, sinisiyasat pa rin niya ang Diyos. So parang may ibang personality yung Espiritu. Nanunuhan niya? Kaya nga ang biblical na faith ng Kristiyano, meron tayong tinatawag na Trinity. May God the Son, God the Spirit, at God the Father. Yung Spirit ang sumasaliksik sa malalim na panukala ng God the Father. Hindi gawa-gawa yan, ha? Yan ay naunawaan ng mga believers sa sinulat ng mga apostol sa Biblia. Kaya nga sabi niya rito, sapagkat sino sa mga tao nakakakilala ng mga bagay ng tao, kundi ang espiritu ng tao na nasa kanya. Gayun din naman, ang mga bagay ng Diyos ay hindi paunawaan o makikilala ni naman maliban na ng espiritu ng Diyos. Ngunit ating tinanggap, unawain niyo ngunit ating tinanggap hindi ang espiritu ng sanlibutan. So tandaan nyo, ang sanlibutan ay mayroon ding espiritu. Kaya ang tao ay dinadala palayo sa Diyos dahil meron silang kakaibang espiritu. Kaya nga pag naunawaan yung mga salita na to, kayo ay nagpupunta at naghahangad na makarinig ng salita ng Diyos, hindi ikaw lamang ang nagumugusto noon. Meron ka ng espiritu ng Diyos na siyang umaakay sa iyo. Kaya hindi aksidente yung pagpunta natin sa mga gawain. Ngunit ating tinanggap hindi ang espiritu ng sanlibutan, kundi ang espiritu mula sa Diyos upang ating mapagkilala ang mga bagay na sa atin ay ibinigay na walang bayad sa Diyos. Na ang mga bagay na ito, unawain niya, may mga bagay na raw na ibinigay sa atin ng Diyos ng libre. Pero hindi natin ito makikilala, hindi natin ito maunawaan, maliban na wala tayong espiritu. Ang espiritu ang pinakagamit para ma-discern. Yan ang tumutulong sa atin para tayo makaunawa sa mga bagay na ipinagkaloob na ng Diyos sa atin. Saan nakalagay yun? Na ang mga bagay na ito ay atin namang sinasalita. Ano yun? Yung mga bagay na gustong iparating ng Diyos ay nasaan? Nasa mga salita ng mga apostol. Hindi sa mga salitang itinuro ng karunungan ng tao, kundi sa itinuro ng Espiritu. Na iwinawanis natin ang mga bagay na ayon sa Espiritu sa mga pananalitang ayon sa Espiritu. Ano ibig sabihin sa English nun? Dinidiscern daw, sabi ng Biblia. Ito ang sabi ng Biblia sa English, interpreting spiritual truth for those who are spiritual. Kung may espiritu ka ng Diyos, may interpret mo yung mga bagay na spiritual na ipinagkakaloob ng Diyos sa atin. Yan ang ginagawa natin dito. Yan ang ginagawa ko. Yung mga nasa likod ng salita ng Diyos na hindi natin napapag-unawa. We impart this, sabi ni Apostol Pablo, ibinabahagi namin ito, we impart this in words, not taught by human wisdom. So, saan binabahagi? Sa salita pa rin. Kundi tinuro ng Espiritu, interpreting spiritual truth to those who are spiritual. So, ito ngayon ang pagkakaiba ng maliligtas sa hindi maliligtas. Ang hindi maliligtas, tinatawag sa Bible na natural person. The natural person does not accept the things of the Spirit of God, or they are fully to Him. Foolish. Ang tao raw na makasanlibutan, ang tao raw na karnal, ang tao raw na nabubuhay sa pananaw, sa nakikita, hindi raw niya matatanggap anumang bagay
tungkol sa Espiritu kasi hindi nga niya nakikita yon. Lahat ng yon ay kahangalan at foolishness sa Kanya. He is not able to understand them. Hindi niya maintindihan yon dahil wala siyang Espiritu ng Diyos. He is not able to understand them because they are spiritually discerned. Sapagkat siya ay inuunawa, spiritual, inuunawa siya sa ating isip, inuunawa siya sa ating puso. Iyan ang ibig sabihin nun. The spiritual person judges all things. But he himself is to be judged by no one. Amen? So, yan ang katotohanan. Nakasiniko na yan. Ngayon, pag-aaralan natin, hindi ko alam kung matatapos natin ito. Punong-puno ang Biblia ng mga salita ng Diyos na hindi natin maunawaan. Kasi maraming bagay na sinasabi ang Panginoon sa literal, pero meron itong karugtong sa spiritual. So, ibig ko lang sabihin, ang ating teksto o ating pag-aaralan o title ng ating pag-aaralan ay ang kahubaran. No? Ito yung na-discuss natin last time. The nakedness of human nakedness in the eyes of God. Ang kahubaran ng tao sa mata ng Diyos. Mababasa natin yan sa Revelation chapter 3. Nakikita ninyo, no? Yung sinasabi niya sa iglesia. Pakita ko na sa inyo. So, duplicate. Yan, para makita ninyo. Yan. So yan, nakedness in the eyes of God. Human nakedness in the eyes of God. Sa Garden of Eden, mababasa natin, nung hindi pa nagkakasala yung mag-asawa, ang sabi ng Biblia doon, they were both naked. Nilikha sila ng Diyos na totally hubad, no? At hindi sila nahihiya. They were both naked, the man and his wife were not ashamed. So wala pang pagkahiya. Kaya nga lagi ko tinatanong, alam ba nila na sila nakahubad? Alam, kasi natututo ang tao sa paningin. Pangalawa, natututo ang tao sa pakikinig. Ito ang madalas na kinakaligtaan natin, yung pakikinig. Kaya nga binigyan tayo ng dalawang tenga dahil kailangan makinig tayo ng marami kaysa magsalita, isang bibig. Ito yung sinasabi ko sa inyo sa Revelation chapter 3 verse 18. Ito ay salita ng Panginoon sa iglesia sa Laodicea. Kinikilala ng iglesia sa Laodicea na sila ay sinasabi nila sa sarili nila, sila ay mayaman. Sinasabi nila sa sarili nila, sila ay mayaman. Sila ay nagpa-prosper at hindi sila nangangailangan ng anumang bagay. Sa mata nila yon, no? Akala nila, kasi karaniwan sa mundong ito, yung blessing at saka yung wealth ay tinitingnan nila na iyon ay pagpapala ng Diyos. Totoo yun, no? Pagpapala ng Diyos. Pero not necessarily pagpapala kasama na roon na ikaw ay maniligtas. Magkaiba yun, no? Kasi ang problema ng Diyos sa atin, yung kasalanan. Diba? Kailangan tayo ay mahugasan para tayo ay maging mapawalang sala at tayo ay maging banal. So ito yung mga ito ay nag-aangkin na sila yung mga Kristiyano dahil sila ay nasa aklap sa iglesia ng Laodicea. Ang sabi ng Panginoon sa kanila,
Nalalaman ko ang inyong mga gawa. I know your works. Kaya lang, hindi kayo mainit, hindi rin kayo malamig. Ang nais ko sana ay maging malamig kayo, kaya mainit kayo. Ayaw ng Diyos na, anong tawag doon? Maligamgam. No? Lukewarm. And because you are lukewarm, neither hot or cold, I will spit you out of my mouth. So nakita nyo? So yan ay metaphor. Ano yung ibig sabihin ng spit? Hindi naman tayo pagkain. Yan ay metaphor ng alin? Acceptance. Diba? Kung katanggap-tanggap ka o hindi ka katanggap-tanggap sa Panginoon. Kung i-spit ka, ibig sabihin, ayaw ka niya. Pero hindi tayo pagkain. Yeah? So, yan ang mga ano. Kapag sinasabi mo na ikaw ay mayaman at ako'y nagpa-prosper, hindi ako nangangailangan ng anumang bagay, pero hindi mo naunawaan o hindi mo nare-realize na ikaw ay kaawa-awa. Sapagkat sinasabi mo ako'y mayaman at nagkamit ng kayamanan at hindi ako nangangailangan ng anuman, at hindi mo nalalaman o nare-realize na ikaw ay aba, maralita, dukha, bulag, at hubad. So nakita niyo? Ito yung pag-aaral natin, hubad. Sa pag-aaral natin yung bulag eh. Nakita niyo? Pero sabihin ko na sa inyo, ang katotohanan, lahat ng iyang mga katangian na yan ay katangian ng isang hindi maniligtas na sinabi ng Panginoon. Dahil kanina, ipinapaunawa ko na sa inyo kanina yung pagiging bulag ng mga tao. Dahil pag hindi ko bulag, makikilala mo ang Diyos. Kapag nakilala mo ang Diyos, ay kaligtasan sa iyo yun. Yun ang lagi ko sinasabi sa inyo. Nakalagay sa John 17. Ito. Paulit-ulit ko, verse 3. Ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at siyang iyong sinugo sa makatuwid bagay si Jesucristo. So nakita niya? Ang makilala pa lang ang Diyos ay meron ka ng buhay na walang hanggan. Kaya doon sa mga sample sa Bible, bakit si Bartimeo nagpipumilit? Jesus, Son of David, have mercy on me. Kilala niya. Kasi may ini-expect siya na darating na Messiah. At yung Messiah na yon ay galing sa lahi ni David. So tama yung tama yung pagtawag niya. Naalala niyo kung anong verse, kung anong word of God ang kabundok noon? Kung bakit siya pinakinggan ng Diyos? Nasa Joel. Talagay sa Joel, ito. Kaya pinapatanda ko sa inyo yung mga versikulo kasi ang salita ng Diyos ang mangyayari. Joel, chapter 2. Ano sabi rito? Sa English kasi, kitang-kita sa English. Yan. In the last days, I will pour out my spirit unto all flesh. Tapos nun, I will show wonder in heaven. Sa verse 31, the sun shall turn black. And then later on, and it shall come to pass. At ito ay magaganap. Ano yung magaganap na yon? Everyone who calls on the name of the Lord shall be saved. Sa ibang translation, sa ibang everyone who calls on the name of the Lord shall not be put to shame. Hindi mapapahiya. Iyan ay may kinalaman sa pagdating ng Panginoon. Kaya nga ang Panginoon, kahit na siya'y Diyos, pero nagkatawang tao siya, may kita nyo, servant din siya ng God the Father. Hindi siya nagkatawang tao. Upang tukdin lahat ng kalooban ng Ama hanggang siya ay mamatay at ialay niya ang kanyang buhay sa krus. Ano ibig ko sabihin? Itong word ng Father.
na kapag may tumawag sa iyo, kilala ka, hindi mo papahiya siya. At sasagutin mo lahat ng kanyang mga pangailangan. Kaya hindi nahiya yung bulag. Pero balik tayo dito sa ating pinag-aaralan. So, sabi ng Panginoon sa Church ng Laodicea, I counsel you to buy from me, kasi siya ay poor, wretched, blind, and naked. So, nakita nyo? Kaya ang sabi ng Panginoon sa kanya, pinapayo ko sa iyo, I counsel you to buy from me gold refined by fire. So lahat yan, metaphor yan, ha? Ano yung gold? Ang gold, nire-refine talaga sa fire para maalis yung dross. Pero sa buhay ng tao, ano yung isinasalang sa apoy? Ano ba yung apoy? Pagsubok. At ano ang sinusubok ng Diyos? 1 Peter 3:9 ata yun. No? 1 Peter 3:9 or 2 Peter 3:9. 2 Peter. Ano yan? 2 Peter 3:9. Iba pala ito. No? Iba pala ito. Iba pala yan. So, ano yung sinusubok sa tao? To prove your faith. Ay tinulad yan sa ginto. Kung paano ang ginto sinasalang sa apoy para ito ay makita ang talagang dalisay. So, ang inyong pananampalataya ay sinasalang sa pagsubok upang mapatunayan na iyon ay totoo or genuine. Yan. So I counsel you to buy from me gold refined by fire so that you may be rich, and white garments so that you may be clothed yourselves. O, nakita nyo? White garment so that you may be clothed. Puting damit para ikaw ay mabihisan, at ang kahihiyan mo and the shame of your nakedness, ang kahihiyan ng iyong kahubaran ay hindi makita. At bumili ka rin ng salve to anoint your eyes so that you may see. Sabi ng Panginoon, behold, I am coming like a thief. Blessed is the one who stay awake. Nanuhan niyo ba yung mga salita na yan? Keeping his garment on, that he may not go about naked and be sin exposed. Sa pagbabalik ng Panginoon, ayaw niya na maratnan tayo na nakahubad. So, naunaan nyo, sa Garden of Eden, kailan napansin nung mag-asawa na sila'y hubad? Genesis chapter 3. Nung makita ng babae na ang bunga ng puno ay napakabuting pakainin, kinain niya, ibinigay niya rin sa kanya asawa. Ngayon, dumating ang Panginoon. Tinawag sila, nasan kayo? At sinabi ng lalaki, and I heard the sound of you in the garden, and I was afraid. Di ba binasa natin kanina? Both of them were naked, pero hindi sila nahihiya. Then later on, nung kumain na sila, nung dumating ang Panginoon, nagsalita ang Panginoon, nasan kayo? Ang sabi ng lalaki, I heard the sound of you in the garden. Minsan yung translation, hindi maganda. Yung sound kasi sa King James Version, voice. Ayan, no? I heard thy voice in the garden. Yung salita. And I was afraid because I was naked and I hid myself. Ang confrontation kagad ng Panginoon sa kanila, sino ang nagsabi na kayo'y hubad? Hubad sila. Pero hindi nila napapansin yon at hindi sila nahiya. Di ba? Wala silang pangunawa at wala pa silang pakiramdam na sila'y hubad. Di ba? Kaya ang tanong ng Panginoon sa kanila, sino ang nagsabi na kayo hubad? Kasi doon magkakaroon ng knowledge. Pag may nagsabi, uy, hubad ka.
magkakaroon ka ng knowledge dahil sa salita. Wala naman nagsabi sa kanila dahil mababasa nyo, hindi nagbulong yung ahas. Uy, hindi nyo ba alam, hubad kayo? Wala sinabi yung ahas doon. Ang pinipilit ng ahas, kainin mo yan. Kapag nakain mo yan, magiging tulad ka sa Diyos. Malalaman mo ang mabuti at masama. Anong nalaman nila nung kinain nila yon? Hubad sila. Nagkaroon sila ng pangunawa, ng hubad sila, at nagkaroon din sila ng takot nung dumating yung presensya ng Diyos. Moses pa nga nagsasalita pa lang ang Panginoon, takot na sila. So nakita nyo, ang laki na agad ng pagbabago, samantalang lagi nilang kasama ang Panginoon doon sa garden. Dinadala ng Panginoon yung mga hayop para pangalanan ni Adan yung mga hayop. Isa-isa, siya nagbibigay ng pangalan. Hindi siya natatakot. Ngayon, kung kumain sila, takot na sila. Moses pa lang. Kaya sinita ng Panginoon, kinain nyo ba yung bunga ng puno na sinasabi kong huwag niyong kainin? Sagot ng lalaki, sinisi mo ba? Babae kasi na ibinigay mo sa akin. Pinakain ako. O hinarap naman yung babae, bakit mo, ano ba ang iyong ginawa? What is this that you has done? The woman said, tinuro naman yung ahas. The serpent beguiled me. The serpent deceived me. And I did eat. Ngayon, the Lord said to the serpent, because you have done this, curse. Ito yung unang salita ng sumpa. Sa Garden of Eden pa lang, nagbigkas na ng sumpa. Alam nyo, iniisip ko yan, sumpa. No? Kasi nawari na natin, ang sumpa ay nagsasalita ka ng di maganda doon sa tao na meron kang intensyon na masaktan ka na o mapahama ka na. Yan yung sumpa No? Diba? Pag inaano mo yung tao, pagtawid mo sana, dahil sama-sama mo, masagasaan ka na sana ng tren o ng sasakyan dyan. O kidlatan ka lang. Ganun sinusumpa mo yung tao. Curse yun curse. Diba? Ngayon, sinumpa ng Panginoon yung serpent. Ngayon, may salita sa Biblia, curse is anyone who is hung on the tree. Sumpain ang tao na nakabitin sa puno. Sabi ko, saan hinahanap yun? Saan ang galing yun? Wala namang. Iyon ay ibinigay na dito sa Law of Moses, pero ang tinutumbok ko, sabi ko, anong origin nun? Anong origin nun? Ito siya sabi ko sa inyo lagi, no? Maraming salita kwento sa Biblia, pero maraming katotohanan dyan at aral na ibinibigay sa pahiwatig ng Diyos. Saan dinaya ng serpent ang mag-asawa? Sa Eden, tama. Saan pa? Sa puno. Puno. Kita niya? Ngayon, iwinangis kay Jesus Christ yan sa bagong tipan. Pinaliwanag ni Apostol Pablo, na kinuha ni Jesus Christ yung sumpa ng Diyos na yon. Curse is anyone who is hung on the tree. Siya yun. Dahil sinasabi ng Bible, si Jesus Christ ay sinumpa upang ang sumpa sa atin ay mawala. He became curse for us. Si Jesus Christ ay naging sumpa para sa atin. Siyang isinumpa ng Diyos. Ngayon, iwinawangis din yung crucifixion ni Jesus Christ saan?
sa pinagawa ng Panginoon, nung doon sila sa ilang, pinakagat ng Panginoon yung mga Israelita sa tigas ng ulo nila sa ahas. So naghiyawan na naman sila ng tulong sa Diyos. Pinagawa si Moises ng bronze na na staff na may snake. At ang sino mang tumingin doon sa bronze snake na yon ay gagaling sa kagat ng ahas. Bakit ganon? Kaya makikita ninyo ang logo ng health ay pole na may ahas. Naintindihan nyo? So baliktaran yan, no? Dahil yun talagang ginagawa ng sanlibutan about healing, about medicine, hindi galing sa Diyos yun. Galing yun sa wisdom ng mga witch. Ang tawag dyan ay parmakia. Yung hinahalo-halo yung mga yun yun. Yan yun. Pero doon, kung paano daw itinaas ni Moises sa ilang yung bronze stake na yon, ganun din daw tataas si Jesus Christ. Ibig sabihin, ilalagay siya sa puno. Pero actually, ang kinuha ni Jesus Christ doon ay yung sumpa kay Satan. Kita niyo? Para yung sumpa na yon ay mapawalang bisa sa tao. Ngayon, crucify na ang Panginoon. Aksidente ba na siya ay sinaksak? At kung siya ay sinaksak, bakit hindi siya sinaksak dito sa gitna? Bakit dito sa side? Bakit siya dito sa side sinaksak? Bakit hindi na lang dito sa gitna? O kaya sa leeg? Para patay na siya. Aksidente ba yan? O, tingnan nyo kung paano inalarawan ng Diyos. Sino ang talaga nagkasala sa garden? Hindi ito puntirya sa mga kababaihan. Si Eva. Saan galing si Eva? Dito. Intindihan nyo? Sa body ni Adan, sa side. Para bang pinapakita dahil siya ang nagkasala. At ang nagkakasala, ano sabi ng Panginoon? The soul who sin is the one who died. Kita niyo? Kaya dito siya tinarget. Kasi dito kinuha yung babae. Aray ko. So, diretso lang tayo. So, tingnan nyo, Nasa introduction pala ako, nakalahati na oras. Sabi ko dito, ang kahubaran sa paraiso ay hindi nila pinupuna. Number 2, so iba't ibang klaseng kahubaran nakedness. Kahubaran na pinansin nila sa presensya ng Diyos matapos na sila ay nagkasala na kumain ng ipinagbabawal na bunga. Dati, hubad sila pero hindi pinapansin. Ngayon, nung nagkasala na sila, napansin nila. So, ibang kahubaran yun, Ibang kahubaran yun. Maging ang Diyos kinumpirm yun. Na ikaw ay hubad. Number 3, kahubaran na nakikita at sinasabi ng Diyos. Yung kahubaran doon, bago pa sila magkasala, nakikita ng Diyos, hindi pinupuna yun. Di ba? Pero nung nagkasala na sila, kinumpirma ng Diyos yun. Sino nagsabi sa iyo na kayo ay hubad? Ito rin yung sinasabi kong kahubaran doon sa Revelations na binasa natin kanina. Sabi ng Panginoon, hindi mo nare-realize na ikaw ay mahirap, ikaw ay aba, maralita, ikaw ay bulag, at ikaw ay hubad.
Yan ang sinasabi ng Panginoon. Isang klaseng kahubaran. No? Hmm? Bakit hindi ka bumili ng damit sa akin upang madamitan mo ang kahihiyan ng kayong kahubaran para hindi makita? So merchant na ba ng damit ang Panginoon? Hindi. May ibang meaning pa rin yung sinasabi ng Panginoon na yun. And number 4, kahubaran na nakikita ng lingkod ng Diyos. May iba naman yon na kahubaran. No? Ang meaning ang salita, original word ng salitang naked or bare, ang salita sa Genesis niyan ay arom, no? O kaya ay arom. Yung arom ay galing sa arom. Yung arom ay hubad, siguro yung arom ay nakahubad. Ang mag-asawa ay hubad talaga sa loob ng paraiso kasama ang Diyos, ngunit wala pa silang pag-unawa o pakiramdam na sila ay hubad sa harap niya. Ito yung kinento natin kanina. And the eyes of them were both open nung kinain na nila yung bunga ng pinagbabawal na puno. And they knew they were naked. So doon nila napag-unawa. Uy! Ha? Hindi nila naisip, uy, Diyos na pala ako. Eh, yung sinasabi ni Satan Pag kinain mo yan, magigitulad ka ng Diyos. Na-realize ba nila na Diyos na sila? Na-realize nila, hubad sila sa harapan ng Diyos. Kaya maunawaan mo na talagang nandadaya lang ang diablo. Ha? Kaya sila gumawa ng damit na pig leaves at ginawa nilang panapi o apron. And he said, narinig niya yung boses, no? Kaya kinumpronta sila ng Panginoon at sinabi, sino nagsabi sa inyo na kayo ay mga hubad? Kinain niyo ba ang bunga ng puno? Matapos na kumain ang mag-asawa ng bunga ng puno ng pagkaunawa ng mabuti at masama, ay nakaramdam o nakaunawa na sila'y mga hubad. Kaya sila nagtahi ng dahon ng igos at itinapi sa hubad na katawan nila. Nagkaroon na rin sila ng pandama na takot. At narinig nila ang tinig ng Diyos. Kaya nagtago sila sa mga puno. Ang tanong ng Diyos sa kanila ay kung sino nagsabi sa kanila na sila'y mga hubad. At ang pangalawa na katanungan ng Diyos ay kung kumain ba sila ng bunga ng puno na ipinagbabawal niya. Sa Bible, meron din isa pang salita about nakedness o kahubaran. Ang salita doon, makikita natin sa Exodus. Actually, ito ay nakedness, no? Translate nila na nakedness. Ang word doon ay erva. Erva. So, huwag kayo magkamaling pangalan sa anak niya na erva. Ang meaning ng nakedness. Erva. Ang meaning kay Brown, Driver, and Briggs, yan BDB. Definition, nakedness, nudity, shame. So nakita nyo, kabuntot din yung meaning ng erva, kahubaran, kabuntot kagad yung kahihiyan, shame. So tandaan nyo may mga salita na laging halos hindi mo mapaghiwalay. Para maunawaan mo yung isang salita, kailangan unawain mo yung lagi niyang kaakibat na salita. Ngayon, ang tao, maghubad, hindi na nahiya. Pero ang tunay, na pagkalalang ng Diyos sa atin, yung kahubaran, nahihiyan yun. Diyan yung makikita kung bakit kumapal ang puso ng tao sa kasalanan. Dahil yung mga bagay na dapat nila ikahiya, wala na silang hiya. Ganun na sila katigas. So nakedness, nudity, shame, pudenda, ang meaning ng pudenda, nag-i-imply o nagpapahiwatig ng kahihiyan kapag na-expose. Intindihan niyo? Kapag na-expose, naked ka. Pero ang ibig sabihin nyo, kahihiyan yun.
kahiyan. Naked o pating, indecency. Kasama na riyan yung hindi decente, no? Ibig sabihin malaswa. Or improper behavior. So, yan ang mga meaning. Isa sa mga pinagamitan niyan ay makikita natin yan dito sa Leviticus. Unawain nyo iba ang description ng Bible. Matatandaan na rin kayo, pero kaya na natin itong i-ano sa inyo. Ito ay utos ng Diyos, pero ang way ng pananalita, medyo malilito kayo, pero isa lang ibig sabihin nun, no? Sabi ng Leviticus chapter 18, ito yung mga unlawful, no? Unlawful relations. Deuteronomy chapter 18, Leviticus pala. Leviticus chapter 18. Yan, nakalagay, unlawful sexual relations. So, ang word niya na ginamit ay uncover. Ibig sabihin uncover. Pag inalis mo yung balabal, makikita yung kahubaran. Pero hindi yan ang literal kagad na meaning niya. Pag in-uncover mo, makikita yung kahubaran, iba yon. Ang meaning niya, may nangyari na. May nangyari na pagsasama. Ulitin ko pag sinabi ng Bible, you uncover the nakedness. Ibig sabihin nun, may pagsisiping na yun. Yan ang termino ng Bible. Kaya sabi niya rito, Leviticus chapter 18 verse 6, none of you shall approach any of your close relative to uncover nakedness. So pag relative mo, huwag mo pakikialaman. Sabi ng Panginoon, I am the Lord. So verse 9, you shall not uncover the nakedness of your sister. O kapatid, sa kapatid. So naintindihan nyo? Bawal ang magrelasyon sa kapatid. Your father's daughter or your mother's daughter, whether brought up in the family or in another home. You shall not uncover the nakedness of your father's wife. Yung asawa ng halimbawa, anak din na lalaki, tatay mo. Huwag mong re-relasyonin ang asawa ng tatay mo. Meron nang gumagawa niyan. Nakakabasa na ako sa news niyan, no? 12. You shall not uncover the nakedness of your father's sister. Ano yung father's sister? Auntie. You shall not uncover the nakedness of your mother's sister. Auntie pa rin, sa nanay. You shall not uncover the nakedness of your daughters-in-law. Tatay, may anak siya at may asawa yung anak niya. Pakikialaman yung asawa ng anak niya. Daughters-in-law. Okay? Ito ang terminology sa father, sa tatay. Yung nakedness ng father ay matatawag din natin kahihiyan ng ama. No? Sabi rito, Leviticus 18 verse 7, you shall not uncover the nakedness of your father. Pag nakalagay dyan, you shall not uncover the nakedness of your father, hindi ibig sabihin, ako ang hubaran nyo, yung tatay, hindi yon. Which is the nakedness of your mother. Iyon. Pag siya ang hinubaran at kinalaw, in-uncover mo ang kahihiyan ko. Natindihan niyo? Yung nakedness ko ang in-uncover nyo. Pero ang ginalaw ay yung asawa. Yan ang termino ng Bible. You shall not uncover the nakedness of your father, which is the nakedness of your mother. She is your mother, you shall not uncover her nakedness. Lahat ito, patungkol sa father. You shall not uncover the nakedness of your father's wife, which is your father's nakedness. You shall not uncover the nakedness of your son's daughter or your daughter's daughter, for their nakedness is your own nakedness. You shall not uncover the nakedness of a woman or her daughter, and you shall not take her son's daughter or her daughter to uncover her nakedness. They are relative. It is depravity.
A man shall not take, ito na yung meaning, a man shall not take his father's wife so that he does not uncover his father's nakedness. Nakita niyo? Wag yung isang lalaki, wag kukunin yung asawa ng tatay niya sapagkat iyon ay paghahayag ng kahubaran ng kanyang tatay. Deuteronomy 27 verse 20, curse, sumpain, anyone who lie, ito malinaw na, anyone who lie with his father's wife because he has uncovered his father nakedness. So, nakedness, ang pagbubukas ng nakedness o kahubaran ng tatay ay ang paggalaw sa asawa ng tatay niya. So, kapatid, you shall not take a woman as a rival wife for her sister. Inasawa ko na yung kapatid niya, asawahin ko pa yung kapatid niya isa pa. Masama sa Diyos yun. No? You shall not uncover the nakedness of your mother's sister or father's sister. Yung auntie naman yan, no? That is to make naked one's relative. Maging sa magkakapatid. Sabi rito, father's kapatid ng tatay, you shall not uncover the nakedness of your father's brother. That is, you shall not approach his wife. She is your aunt. Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina. If a man lies with his uncle's wife, he has uncovered his uncle's nakedness. They shall bear their sin, and they shall die childless. Alam niyo ang parusa diyan? Kamatayan. Sapagkat yan ay kasuklam-suklam sa mata ng Diyos. Kaya nilarawan ng mabuti ng Diyos yan. Alam niyo kung bakit? Bakit niya inilarawan ng mabuti yan? At ibinigay niya na mga kautusan sa bayan ng Israel. Alam niyo kung bakit? Kasi lahat ng tribo at kaharian na kapaligid sa kanila, ginagawa yan. Yan ang dahilan. Kaya sinasabi ng Panginoon, huwag kayong gagaya sa kanila. Okay? So, ang pahiwatig sa mga bagay na yan, ang pahiwatig ng paggawa ng kasalanan, so anong pahiwatig dyan? So, ang pahiwatig ng paggawa ng kasalanan ay katulad din ng paglalantad ng sarili o ang pagbubukas ng sarili sa kanyang kahubaran. Ulitin ko. Ang pagkakasala, ayon sa Bible, ay katulad din sa paghuhubad mo ng sarili mo. Ina-uncover mo ang sarili mo. Kapag in-uncover mo ang sarili mo, aani ka ng ano? Kahiyan. Nauna nyo? Sabi ko sa inyo, laging magkabuntot yan, magkasama yan. Tingnan mo ngayon ang nangyayari sa gobyerno natin. Binabanggit na yung pangalan nila pero ayaw lang magsusulputan. Kasi kahiyan nila yun eh. Naintindihan nyo? Hanggat maaari, ayaw nila pabanggit yung pangalan nila, ayaw nila putato, ayaw nila pumunta sa Senado para bulat-latin yung mga pinagagawa nila. Kasi kabuntot doon ang kahiyan. Kasi sila mismo, hindi nila naunawaan, nung sila gumawa ng kasalanan, sila ay nag-uncover ng sarili nila. Katulad ng babae, ng mag-asawa sa Garden of Eden. Sino nagsabi sa inyo na hubad kayo? Ang Diyos ba ang nun? Sila naghubad sa sarili nila sa paggawa nila, in-expose. Kaya nga meaning ng nakedness ay in-uncover or in-expose. You're exposing yourself. At ang kabuntot pa may isa pang kabuntot yun. Ano yun? Accusation. Ano pa? Paninira. Huwag kayong gagawa ng pagkakasala dahil pag may mga taong nakasilip nun,
Sabi ka nila. Diba? Ganun kagad ano nila. Kala mo mabait, kala mo malinis. Sisiraan ka na. Diba? Kasi magkakasama yun. At dyan, kaya nga sa Bible, pinagbibilinan kayo na huwag kayong gagawa ng kasalanan. Una, matakot kayo sa Diyos dahil hahatulan kayo ng Diyos. Pangalawa, ano yun? Yan ang trabaho ng Diablo. Ang meaning ng Satan is accuser. I-accuse kayo sa harapan ng Diyos. Maliligtas ba yan? Hindi maliligtas yan. Kung hindi mo alam ang pinagagawa niyan, alam ko pinagagawa niyan. Iisa-isahin ko sa iyo. Iisa-isahin ko sa iyo yan. Yan ang trabaho ng Diablo. Ang Diyos, hindi ka pwedeng papasukin sa langit na hindi bayad ang kasalanan mo. Tandaan niyo yan. At ang problema ng tao, hindi niya pwedeng bayaran ang ginawa niyang kasalanan. Kaya nga ibinigay ng Diyos ang kanyang anak para tayo ay nasa ilalim ng sumpa, siya ang naging sumpa para sa atin. Ito yung sinasabi ko sa inyo, hindi simple ang salvation. Napakalawak na implikasyon ng salvation na ipinapahiwatig ng Biblia. Ipinapaunawa yan sa iba't ibang mga pangyayari sa Bible, sa buhay ng mga Israelita. Doon pinapaliwanag kung anong klase ang pinagagawa ng Panginoon. Kasama na yung buhay nila na sila ay may mga pari, may mga Levite, may mga paghahandog. Yan ang explanation ng salvation ni Jesus Christ kung bakit nagkakaroon sila ng mga napakarami at metikulosong mga sacrifices. Kasi hindi lang kasi isang klaseng sacrifice ang ginawa ni Jesus Christ sa krus ng Kalbaryo. Hindi lang yun. Sa mata ng Diyos, marami siyang re-require. So, ang pahiwatig ng paggawa ng kasalanan ay paglalantad ng isang sarili o pagbubukas ng sarili para sa puna, paninira, panghihiya ng kaaway. Pangalawa, ano pa? Kapag ikaw ay nadaya ng isang tao at kumabit ka na sa kanya, halimbawa, pumasok ka na sa drugs, mamamanipulate ka na nila. Hindi ka na makakatakas. Katulad yan ng mga ginagawa ng mga ng dadaya sa pagpasok ng mga kabataan papunta sa makakaliwa, NPA. Pag nag-NPA na sila, hindi na sila makaluwas-luwas. So, kita niyo? Namamanipulate ka na kasi nakagawa ka na ng kasalanan. Siya na ngayon ang magdidikta sa iyo. Siya na ngayon ang magmamanipulate sa iyo. At yun, unawain nyo, at yun, ay, yung nagmamanipulate sa iyo, ay mayroong legal right sa harap ng mata ng Diyos. Dahil sa kasalanan. Kaya, hindi ka makakalawas-labas. Kaya nga ang tawag sa Bible dyan, slave. Hindi natin alam, slave tayo. Kaya ma-appreciate mo na ngayon yung salita sa Bible na paliwanag ni Apostol Pablo. No? Ay sabi ng Panginoon sa John, ang sino mang pinalaya ng anak ay tunay na malaya. Whoever the Son sets free, he is free indeed. Kinakabisa niya pero hindi niyo ma-appreciate yan eh. Kasi hindi niyo alam kung saan kayo pinalaya. At hindi niyo rin alam kung anong klaseng kapangyarihan meron ng Diablo sa pagkakatanikala sa inyo. Kaya hindi niyo appreciate yung salita ng Biblia. Alam ko yan. Pinagko-contest pa nga yung pagbasa ng Bible eh. Talagang palakpakan yung mga tao dahil marami siyang alam sa Bible. Pero hindi niya naunawaan anong implikasyon ng mga salita na yon
sa Kanya. So ito yung sinasabi ko sa inyo, no? Ang karugtong ng kasalanan ay shame. At ang shame may kinalaman sa exposure. Pag na-expose yung mga bagay na dapat itago, ay mahihiya ka. Kabuntot doon yung accusation, yung pag-akusa, dahil may nagawa ka na, at ang karugtong pa nun, ano yun? Pananagutan. Liable. Kaya kahit nakita mo, kahit na hindi mabanggit-banggit yung pangalan nila, pero nagtatago sila. Bakit? Kasi meron silang liability. Hindi nila matatakasan yun. Hindi nila matatakasan yun. So sa literal na paglalantad ng kaubaran ay nagbibigay ka ng pagkakataong, ito literal to sa mga babae. Kapag kayo ay nag-expose ng inyong mga katawan, talagang nag-iimbita kayo na kayo ay masipingan. In-expose mo yung sarili mo eh. Intindihan nyo? Kaya yung mga lalaki naluloko eh. Kasi ini-expose din naman ninyo yung mga sarili ninyo. Kaya nagkikikil yung mga lalaki. Kaya pag nakakuha ng pagkakataon, yung napanood namin, dinala sa tubuhan. Hindi lang niya ni-rape. Pinugutan pa ng ulo. Kita niya? Yan ang power ng sin sa tao. So, kaya sa Bible, ini-encourage kayo, magsuot kayo ng decency and modesty. Modest. Huwag niyong sisihin ng lalaki kasi nature yan. Nature yan ng tao. Nilikha tayo ng Diyos na meron tayong mga ganyang pakiramdam at pananaw. Kaya kailangan both side ay nagdadamit ng maayos para yung kahalayan at yung kalaswaan ay maiwasan. So sa literal na paglalantad ng kahubaran ay nagbibigay ka ng pagkakataon na ikaw ay masipingan upang ikaw ay mapunlaan. Ganon din, ito hindi natin naunawaan, nasa likod ganon din sa buhay espiritual. Patutunayan ko sa inyo to. Sa pagkakasala ni Eva, inilantad nila ang kanilang sarili sa kahubaran. Kanino? Sa dyablo. At sila ay napunlaan espiritual ni Satanas. Totoo ba yun? Kaya merong bumabasa nito na sinabi nila na si Satan ay nakipag-sex daw kay Eva. Hindi totoo yun. Mali yun. Pero napunlaan sila sa panong paraan, sa ibang paraan. Ayan nyo, no? Noong sinabi ng Panginoon doon sa babae, dahil ginawa mo yan, ano ang ginawa mo? Tapos sinita niya ang ahas. Sabi ng Panginoon, sumpain ka sa lahat ng mga hayop na narito sa ilang, ikaw ay gagapang sa iyong belly at kakain ka ng abo sa lahat ng iyong buhay. Pag-aalitin ko, ikaw at ang babae, ano pa? Ang binhi mo, kita mo? May binhi na yung dyablo. Ang binhi mo at ang binhi ng babae. Ito hindi natin maintindihan to. Naintindihan lang natin to sa bagong tipan. Sa paano tayong paraan na punlaan. Ito yung sinasabi natin. Kaya nga, ipinapaliwanag ng Panginoon yan sa ayun. Ito, sabi ng Panginoon, ang kaharian ng Diyos ay katulad sa isang tao na nagtanim ng mabuting binhi sa kanyang taniman. Habang ang mga tao, pakinggan nyo to habang ang mga tao ay natutulog,
Ang kaaway ay dumating at nagtanim ng mapanirang damo kasama ng trigo at siya ay lumayo. Kaya ang malaking tanong nyo, paano saan nangyari yan? Nangyari na yan dun sa Garden of Eden. Nang ang blade, yung mga dahon ay lumabas na at unti-unti na rin lumabas yung bunga, ganoon na rin lumabas yung damo. I-fast forward natin yan. Tingnan natin yung explanation ng Panginoon dyan. Pinaliwanag ng Panginoon, sabi riyan, ito yung meaning ng talinghaga ng pagtatanim ng damo at saka ng trigo. Ang nagtanim, basahin ko lang sa Tagalog. Ang naghasik ng mabuting binhi ay ang anak ng tao. Sino yun? Jesus Christ. Ang bukid ay ang sanlibutan. Ibig sabihin, yung lahat ng tao. Yan ang kinukumpara sa bukid. Ang mabuting binhi, ito ay ang mga anak ng kaharian. Ano ibig sabihin nun? Yung good seed daw, ito daw yung mga sons of the kingdom. Ito yung mga Kristiyano na may salita ng Diyos. Kaya nga sabi ko sa inyo, mahalaga na kayo ay mayroong salita ng Diyos. Kasi iyon ang tinitingnan ng Diyos. May binhi ka. Ang mabuting binhi, ito ay yung mga anak ng kaharian. Ang mapanirang damo ay ang mga anak ng masama. Ito yung nabinhian sa kabila. Intindihan niyo? Ang kaaway ang naghasik. Ito ang dyablo. Ngayon, sa bawat nahasik sa inyo na salita, magbubunga sa buhay niyo yun. Ikaw ay magiging mabuting bata o ikaw ay magiging masamang bata. Depende sa naitanim sa inyo. Kung ang naitanim sa inyo ay mabubuting salita na galing sa Diyos, magiging mabuting puno ka at mabuti rin ang bunga mo. O kung ikaw ay nataniman ng mga salitang puro mura, puro kalaswaan, marami pang iba, so nakita nyo kagad sa tao yun. Kasi yung mga bagay na inilalabas ng tao, yung sa paggawa at sa pananalita, yun ay yung bunga ng tao. Kaya nga lagi kong sinasabi, meron kami mga kasama na magkwento pa lang, hindi pa nakakapagkwento, nagmumura na. Kasi yun yung may tanim. Yan ang sinasabi ng Panginoon, out of the abundance of the heart. Sa dinami-dami ng naka-impok sa puso, ilalabas lang ng bibig yun. Yun na naka-impok eh. Di ba? Okay lang muna yung tao. At kung i-distinguish mo sa salita ng Diyos, masamang puno to. Kasi masamang puno, hindi magbubunga ng mabuting bunga. So, naunawaan nyo na. Kaya yung mga tao, pansinin nyo yung mga tao, mga kasama nyo, mga kaibigan nyo, mga kamag-aral nyo, mga sa paligid nyo, pag nakita nyo na yung mga tao, sige po, daan po kayo rito. Namungupo, gumagalang, mabuting puno yun. Pero yung sample ko doon sa kapag nakita nyo, pag sumakay pa lang ng jeep, walang puwang, gagano na yung puwit niya. Ipipilit yung puwit niya doon sa, nakita mo kung gaano ka siya, kabrut. Nakita niya? Tapos nag-aabot ng pera, wala siyang pakialam. Kita niyo yung mga tao. So, iyan yun. Iyan yun. No? Kaya sabi ng Panginoon, kayo mga masasama, ay makapagsasalita ng mabubuting bagay. Sa isip pa lang ng Panginoon, alam na niya, kapag masama yung puno, hindi makakapagsalita o makapagbunga ng mabuting bunga. Hindi na siya nag-expect.
So nakita nyo? So kung paano sa literal, kapag ikaw ay nagladlad, ikaw ay nagbibigay ng pagkakataon na ikaw ay masamahan, ganon din sa spiritual. Ha? Inilalantad mo ang sarili mo sa kahubaran sa mga espiritong masasama. Hello, unawain niyo to. Bakit muhing-muhi ang Diyos sa mga mangkukulam, sa mga witch, sa mga manghuhula? Bakit nakalagay sa Bible yan? Huwag kayong sasangguni sa mga yan. May mga familiar spirit, mga manghuhula, mga witch, mga wizard, mga necromancer, mga tumatawag sa mga patay. No? Kasi sabi ko sa inyo, sa kaharian ng Diyos, dalawa lang, isang kaharian ng dilim, isang kaharian ng liwanag. Sa liwanag, naroroon yung buhay, at ang buhay galing sa Diyos. Sa kaharian ng kadiliman, anong consider ng Bible doon? Anong consider ng Diyos? Lahat yung death. Death. Hindi nyo naintindihan kung ano yung death. Kaya sa Bible, literal, sinasabi ng Panginoon, that huwag kayong hahawak ng mga patay. Madudumihan kayo. Totoo, madumi yung patay. Pero meron yan spiritual na implication. Iyan ay belong sa mga kampon ng kadiliman. At ang espiritu dyan, consider na death. Kaya ang sabi ng Bible dyan, ang sabi ng Bible dyan, ayan ang sabi, the soul that turneth. Ano yung salitang turneth? Sa ano kasi, sa Tagalog, ang taong magbalik sa inaalihan ng masamang espiritu, malik translation yan eh. Ang ibig sabihin sa English, the soul that turneth unto them that had familiar spirit. Yung tao na kumukonsulta, pumupunta sa mga taong manghuhula. Yan ang ibig sabihin ng turneth. Pumupunta sa mga taong manghuhula, sa mga wizard, and play harlot after them. So makita ninyo, bakit ang termino ng Bible nagpapatutot ka? Ang pagsamba sa Diyos-Diyosan, bakit ang description ng Bible ang Israel pag sumasamba sa Diyos-Diyosan ng adultery and harlot, nagpapatutot. Kasi walang pinagkaiba kasi yan sa literal eh. Pag ikaw ay bukas ng iyong sarili, ang tawag sa'yo, patutot. Ina-uncover mo ang sarili mo para makatra ka ng mga kalalakihan. Iyan ang ugali ng patutot. Nag-a-attract ng kaya siya nagbubukas ng sarili niya. Sa pagsamba sa Diyos, ang ganun din, binubuksan mo ang sarili mo sa mga spiritual na sinasamba mo. Isa pa, nung nakipag-covenant ang Diyos sa Israel, saan ko ba nailagay yan? Ayan, Isaiah. Ang consider ng Diyos, ang basa ng Diyos, nung nakipag-covenant siya sa Israel, sabi ng Panginoon sa kanila, sapagkat ang may lalang sa inyo ay inyong asawa. The one who is your maker is your husband, sabi ng Panginoon sa Israel. So makita niyo yung relations na pinapakita sa Israel. Talaga ang Diyos ang nagsabi. Iyan ay relasyon para mag-asawa. Kaya pag sila ay sumamba rin sa ibang Diyos, nagpapatutot ka. Ayan ang termino ng Bible. Kasi yung relasyon niya sa Israel, mag-asawa sila. Kaya hindi ka na dapat pumunta pa sa ibang pagsamba. Ako lang ang sambahin mo. Yan ang terminology ng Bible. At the same time, hindi nakikita roon, kapag ikaw ay sumasamba sa Diyos-Diyosan, talagang nagbubukas ka na iyong sarili sa pagpuputa spiritually.
Kasi ang sabi ng Panginoon diyan, kapag kayo kumonsulta, kahit na kayo kumonsulta sa mga manghuhula, ang basa rin ng Bible, you play harlot, no? If you consult to people who have familiar spirit, wizard, mga magikero, to play harlot after them. O, anong matutuwa ba ang Panginoon? Hindi. I will even set my face against that soul. Anong parusa? I will cut him. Ibig sabihin, mapapatay siya. Parehas din yan sa buhay mag-asawa. Naintindihan niyo ba yun? Kapag ikaw ay tao, lalaki, may asawa ka, at ito ay parang nakikipag-ulayaw kung saan, ang lalaki nakakapatay. Jealous. At ang Diyos ganun din. He is a jealous God. So, nakita nyo? Kaya, nakalagay sa Bible yan, yung pagsamba sa Diyos-Diyosan, malinaw ang sinasabi ng Biblia, Leviticus chapter 20 verse 5, ay itititig ko nga, sabi ni Yahweh, itititig ko nga, I will set my face, sabi ng Igles, against the man and against his family, and I will cut him off, and all that play harlot after him, to play harlot saan? Kay Molek. Sino ba si Molek? Diyos-Diyosan. Si Molek ay Diyos-Diyosan from among their people. Spiritual adultery yan, spiritual harlot yan. No? So, tatapusin na natin. Sa 1 Corinthians, ito unawain nyo, no? So, 1 Corinthians chapter 3, verse 16. Sabi ni Apostol Pablo dyan, ito yung katawan natin. Hindi ba ganin nyo nalalaman na kayo ay templo? Anong templo ito? Kayo ay templo ng Espiritu ng Diyos na nananahan sa inyo. O hindi ba ganin nyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo, na tinanggap ninyo mula sa Diyos at hindi kayo sa inyong sarili. Ibig sabihin, you are not of your own, sapagkat kayo ay binili na ng Diyos. Ibig sabihin lang dyan, hindi nyo na pag-aari ang sarili niyong katawan. Kasi ang pananaw dyan ay pananaw sa lumang buhay sa Israel. Sa lumang panahon. Kapag ikaw ay napailalim sa ibang mayayaman, dahil ikaw mismo nagkahirap-hirap, itong buhay ng isang Kristiyano, nagkahirap-hirap, napapailalim ka dun sa kaya nagiging slave ka. Ngayon, once na yung tao na mayaman ay may pera at ikaw ay kamag-anak, ikaw ay i-redeem, yun na pag-aralan natin last time, bibilihin ka. So, siya na ngayon ang may-ari nun. Yan ang ibig sabihin yan. Tayo, binili tayo ng Panginoon sa Kristo sa pamamagitan ng kanyang dugo. Kaya pinapaunawa ni Apostol Pablo sa pananaw niya, hindi ka may-ari sa sarili mo. You are not of your own, sabi niya. Kundi, ikaw ay pinanahanan ng Espiritu Santo bilang garantiya. Ngayon, ikinoconsider din ang katawan natin na damit. Ikinoconsider ang katawan natin na templo. Ikinoconsider ang katawan natin na tent. Ikinoconsider ang katawan natin na bahay. Hello? Tingnan nyo, ha? Oh. 1 Corinthians chapter 5, 2 Corinthians chapter 5, ito na yung kalagayan natin kung bakit tayo dumadaing sa Diyos. Sapagkat nalalaman namin na kung masira ang aming bahay, ano yung bahay na sinasabi rito? Ating katawan, no? Na tabernakulo ukol sa lupa, ay meron kaming isang gusali mula sa Diyos.
Nag-aantay tayo ng panibagong bahay o gusali. Bahay na hindi gawa ng kamay, walang hanggan sa kalangitan. Sapagkat tunay na sa ganito kami nagsisihibik at nagnanasang mabihisan. Nakita niyo ang termino ng Bible? Niya para bang yung bahay, ibibihis mo, di ba? So parang kinoconsider ng damit. Kami ng aming tahanan mula sa langit, na kung mabihisan nga kami niyaon ay hindi kami masumpungan hubad. Ito pinag-usapan natin kanina. Ha? Sapagkat tunay na kaming nasa tabernakulong ito ay nagsisibig, umiiyak at nabibigatan, hindi sa ninanasan namin maging hubad, kundi ninanasan namin kami mabihisan upang ang may kamatayan, ano yung may kamatayan? Ito. Lamunin ng buhay. Ngayon, ang gumawa sa amin ng bagay ding ito ay ang Diyos na nagbigay sa amin ng patutuo ng Espiritu. Kaya nga kami laging malakas ang loob at nalalaman namin na samantalang kami nasa katawan, na nga sa tahanan sa katawan, yung sinasabi niya rito, itong katawan, ito yung tent, ito yung tabernakulo, ito yung damit na mabihisan ng bago, ay wala kami sa harapan ng Panginoon. Napaliwanag ko sa inyo, nung nagkasala ang ating mga ninuno, doon pa lang, di ba, sabi ng Bible, naging hubad sa mata ng Diyos. No? Ang impression dyan, ang pahiwatig dyan, itong katawan natin na pinasok ng kasalanan, totally sa mata ng Diyos, wala na ito. Kaya kahubad. Naintindihan nyo? Nung nakapasok ang kasalanan sa ating katawan, ang sa paningin ng Diyos, wala ka ng damit. Naintindihan nyo? Wala ka ng damit, kaya kahubad. Kapag ang tao nagkasala, sabi nga sa iyo, sa mata ng Diyos, hubad siya. Parang wala na ito. Kasi ito'y pinasok na ng death. Kaya nga ang kahalagahan, kaya bumaba ang Panginoon sa Kristo rito, sa Bible, ang Panginoon pinoconsider na He is our righteousness. At ang righteousness sa Biblia, ang righteousness sa Biblia ay kinukonsider na damit. Yung maputing damit, iyon ay kinukonsider sa pananaw ng Biblia na righteousness. Pero tayo, sabi sa Bible, the Lord is our righteousness. Nakalagay sa Bible yan. No? So, ano ibig sabihin? Yung di ko ma-explain sa inyo diretso. Yung nangyari doon sa buhay ni Boaz at saka ni Ruth, di ba? Na siya ay hinihiling niya na nakahiga na siya, hinihiling ni Ruth sa paa niya na yung kanyang damit, i-cover pa rin siya. Iyon ang meaning nun. Ang meaning nun, iyon ay type ng gagawin ni Kristo na i-cover tayo. Kasi hubad tayo eh. Iyon ay pinapakita lang by means of damit. At yung damit na yon, iyon ang ibig sabihin ay sa Bible ay wings, kanap. Spread your kanap, sabi ni Ruth, spread your kanap to cover me. Ito yung damit, yung dulo ng damit, ang kanap, to cover me. Ang Kristiyano o ang tao o ang mananampalataya, hubad tayo dahil tayo nagkasala lahat. Kinakailangan tayo ng covering.
At ang cover, walang ibang magko-cover sa atin, ang Diyos lang. Kasi sa mata ng Diyos Ama, ubad na tayo nung nagkasala. Naobserbahan nyo ba? Nung nagkasala yung mag-asawa, may ginawa ang Diyos sa kanila? Anong ginawa ng Diyos sa kanila? Yung sa Garden of Eden. Hindi sinabi na pumatay ng hayop, pero sila ay ginamitan ng balat ng hayop. Na iyon ay ang tupa na sumisimbolo kay Kristo. Yan ay nasa likod dyan, hindi natin nakikita, pero iyon ang ano nun. Dahil si Kristo, itinuturing na tupa ng Diyos na ano tawag dito? Na na-sacrifice na sa umpisa pa lang ng mundo. So, yung tupa na yun na kinatay doon para ipang tapping sa kanila, iyon ay type of Christ. O ngayon, ano ibig ko sabihin? So, hindi na i-redeem ng Panginoon itong katawan natin, hindi na ito pabaguhin. Kundi, bibigyan na tayo ng bagong katawan. At iyon ang sumisimbolo sa damit na katuwiran ni Jesucristo para tayo ay mabalutan. Kasi iyon lang ang ating katuwiran. Tayo wala tayong katuwiran. Kaya sinasabi ng Bible, the Lord is our righteousness. Yung tayo gumawa ng kasalanan, wala na tayong katuwiran. Yung ating katawan ay pinasok na ng kasalanan. Kaya sa mata ng Diyos, hubad tayo. Kaya ito ngayon, basahin ko sa inyo. Sa pagkakasala, ay namantsahan ng kasalanan ng ating damit at ang ating katawan. Sa mata ng Diyos ay napahubad tayo, walang saplot, kaya gumawa ng damit na balat ng hayop ang Diyos upang itapi sa hubad na katawan ng mag-asawa. Ang kahubaran sa Biblia sa mata ng Diyos ay kalantaran o exposure ng ating kaluluwa na walang katawang laman dahil patay na ito sa kasalanan. Ito. Ha? Kaya pagdating ni Jesucristo na siyang ating katuwiran, may damit na puti at malinis na ibibigay sa atin upang madamitan ang hubad nating katawan. Ano pa? Bibigyan niya pa tayo ng ano yung katawan na ibibigay sa atin? Spiritual body. Yung sinasabi sa 1 Corinthians 15. Nakita niyo? Ito yun. Babasahin ko na lang sa inyo. Dito na tayo matatapos. Yan. Yan. I tell you, this brother, flesh and blood cannot inherit. Ito. Kaya sabi ko sa inyo, hindi na ito i-renovate ng Diyos kasi hindi ito magmamana na kaharian ng Diyos, hindi ito makapasok. I tell you, these brothers, flesh and blood cannot inherit the kingdom of God, nor does the perishable inherit the imperishable. Behold, I tell you a mystery, we shall not all asleep, but we shall all be changed. Itong katawan na naagnas, biglang mawawala yan. In a moment, in the twinkling of an eye, at the last trumpet, for the trumpet will sound, and the dead will be raised imperishable. And we shall be changed, sabi ng Bible. We shall be changed. For this perishable, itong katawang namamatay, must be put on the imperishable, and this mortal, mortal body, katawang may kamatayan, must be put on, mabihisan, ng immortality. When the perishable puts on the imperishable, and the mortal puts on immortality, then shall come to pass the saying, death was swallowed up in victory. O death, where is your victory? O death, where is your sting? The sting of death is sin. Nakita nyo? Ang kamandag daw ng kamatayan ay ang kasalanan. Ngayon sa Kristiyano, wala na yung kamandag na yon. Bakit? Yung sin ay pananagutan. Wala na yon. Bakit?
Kasi lahat yon ay sinagot na ni Jesus Christ. And the power of sin is in the law. Kaya nga sinabi ko sa inyo kanina na laging may legal rights ang diablo kasi kumukuha siya ng kapangyarihan dahil sa kautusan. Dahil sinabi sa kautusan, kapag nagkasala, paparusahan. Isang gamit ng Diyos sa pagpaparusa sa atin ay ang diablo. Kaya tayo pinipeste ng diablo. But thanks be to God who gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Magpasalamat tayo sa Diyos dahil binigyan tayo ng katagumpayan dahil lang kay Yesu Kristo. Amen. I hope na intindihan natin, medyo malalim ito. Talapakan natin ang ating Panginoon. Tayong lahat ay tumayo. Hallelujah. Ama, purihin at takilain ka sa napakasarap na pag-aralan, Panginoon, bagamat may kalaliman, pero bunga ng iyong mga salita ay binibigyan mo kami, Panginoon, ng pangunawa sa gabay ng Panginoong Espiritu. Patuloy kong dalangin, Lord, na mga salita nito ay tumimo at matanim sa puso ng mga anak mo narito sapagkat yan ang aming buhay, no? Na kami ay born again sa pamamagitan ng iyong mga salita, buhay na salita. Purihin at takilain ka in Jesus' name. Amen. Amen. Amen.